So, Twin 88 ulit mga boss. At sa video natin ngayon, pakita ko na ito na naka full setup. Discuss natin itong full setup ko. At isingit ko na rin dito yung request ng isa nating viewer tungkol dito sa Alesis. So kung paano ko daw ito sineset. So pakita ko yung setting ko. Pero depende na rin naman yun sa inyo. Dahil magkakaiba tayo ng output preference. Pakita ko muna yung current setting niya. You are watching Twin 88 channel. Don't forget to subscribe. Ito yung gamit ko sa bass mga boss. Ayan. Ito namang nasa gitna na black na yan na class D ay high. Tapos ayang isa na yan ang gamit ko sa mid. So gumagamit ako mga boss ng apat na DSP. So meron ako exciter, ito. Pag two-way lang pwede na to kasi meron siyang sub-out. So pwede na yan gamitin pag two amplifier setup lang. Tapos crossover at ito. Bali, ito pa pala, no? Isa pa palang DSP to. Di ko na isama sa bilang. Ito naman yung nagbibigay ng effects sa aking microphone. Alesis Microverb 4 version 2. So, 24-bit. Maganda sana kung naging 32. Tapos, ito yung ginawa ko. Ginawa ko ito. Kit na binili ko from Indonesia. So, ginawa ko lang yan. Bass maximizer naman natin, bass expander. At ito namang equalizer na to, mapapansin nyo, ang setting niya ay gitna ang nakataas. So ito yung i-feed ko dito sa ating amplifier na para sa mid. At itong 2315S ko, ang EQ na ginagamit ko sa high. At sa mixer naman, ito yung aking ginagamit ngayon na mixer. So puno. Dalawa para sa mic. Ito yung galing sa aking TV. Or kung gagamit ako ng video, okay. Dito siya. Ito yung connection ko ng Alesis. So ito yung effect send papunta dun sa left input ng Alesis Microverb. At yung dalawang output niya, left and right, ang ibinalik ko dito sa line 5.6. Line 5.6, ito. Line 5.6. So, controlled yan neto. Ang music source ko ay dito sa USB. So, gamit ko ang standard na USB to USB connection. From laptop naman yung aking sa sounds. So itong power controller na ito, kinokontrol yan nitong power sequencer. So pag nagbukas ako power sequencer, may mga naka-plug ako dito. Kasi walo lang to sa power sequencer. Ang dami ko sinasaksak. At yung video okay natin, dalawa yan. May reserve pa na isa. Ito yung matagal ko nang ginagamit na player. So power on natin. Mag-iisa-isa yan. Yung number 1, controlled niya ito. So mapansin nyo, isa-isa siyang bumubukas. Sa speaker system, ito ang gamit ko. Nakita nyo na naman yung dalawang D8 na MCB box. So pinahinga ko muna yung D12. Tsaka sa liit ng space ko, overpowered eh. Sa mid, jackhammer 890. Tapos Kevlar na mid at Broadway na tweeter ang nakalagay dyan. So full range yan. Full range 3-way setup. At ito ang ating high. Talagang literal na high kasi nasa itaas yan. So bakit 3-way? Mas may control kasi. Mas mo control mo yung output ng
frequency range pag ganon. So kung preferred music mo mas makalansing, pwede mong taasan. Prepare mo mas malakas ang bass, pwede kang magtaas. At kung yung vocals naman, mas makokontrol mo. So para makita nyo yung set ng aking equalizer sa high, eto. Recall ko lang. So yan yung sa mid at saka yung low natin, yung sub frequency, kasi hanggang 20 Hz ang kaya niya i-control. So wala, naka-down yung lahat. No, tapos dito lang ako nag-angat. Sa mid, eto naman. Ano? Ayan yung sa mid. Left and right. At dito sa BBE, naka 12 o'clock lang yan. So ang lagyan ko ng emphasis ngayon, kasi may nagtatanong nga, paano ko daw ginagamit to. Itong Alesis Microverb. So yan po yung pinili ko na preset. So doon sa programs dito, sa nakalist dito, yung 0 to 9 eye hole effects. No? So yung edit A, yun yung decay. Mamaya pipihit-pihitin natin yan para makita nyo, no? So whole settings ang pinili ko, yung pinakadulo. Since ang gusto ko nga ay yung feel na para ka nasa concert hall. So ginagawa ko dito, nakaangat na siya dito. Tapat ng 0. At magangat tayo ng mic. So yung mic 2 gamitin. Check, check, check. Test, test. So sa ngayon, hindi pa naka-engage yung effects nito kasi nakababa. May control nga ng effects natin yung sa 5.6. Itong linya ng 5.6. So naka-0 yan. Nakapansin nyo, wala tong effect. Check. Test, test. Wala. By the way, nakataas yung effects control dito sa dalawang mic. Meron din ako nilalagay na konti dito. So konti lang yan. So dito sa line 5, 5.6 na doon na nga nakalagay itong return galing doon sa Alesis. Tataas natin ngayon yan hanggang dyan. Kanina nung nag-test tayo dito sa mic na to, walang effects. So since tinaas ko na yun doon at nakaangat na rin itong mga effects controls dito sa mic. Ito yung gamit kong port sa mic, ano? Sa 2. Itong wireless mic na to. Ito ngayon, nung resulta, nung pagkakataas natin na yun, noong slider, check. So may whole echo na. So dito muna tayo sa tatlong knob na ito ng Alesis Microverb. So yung effect na set ko kanina, tinanggal ko muna. Ang una-una lagi yung isa-set dyan ay itong input. Dapat may mic kayo. Pag nag-set ka nyan, titingnan mo dito sa indicator yung level. Check, check, check. So umiilaw na ng konti. Uti-uti na rin magkakaroon niya ng effects mamaya. Hindi pala effects. Nakapatay yung mix down. So check, check, test, test. Pag lumalabas na yung orange, test, okay na yon. Tapos, taasan mo muna sa 12 o'clock yung mix. Check. So wala pa rin siyang effect. Bakit? Yung sa output nung mix, nakababa. So ngayon, uti-uti mo ngayon, itataas yan hanggang ma-reach mo yung level ng echo na gusto. Tapos ito, pwede mong bago-baguhin. Bawas. Depende na sa inyo yon. Check, test, hey, parang simbahan. So yan. Ganun ko sinet. Tapos yung preset na 9, pwede mababago nyo pa yan. Yung tunog niya, check, check. Pag tinaasan nyo to, check, hey, test, check, test, hey, test, check. So yung high frequency more on dito sa edit B. Kung gusto nyo taasan,
Or lagay nyo lang sa level. So usually ako ganito. Yan, check, test. Minsan hanggang dito. Test. Ganun ko ginagamit yung Alice's microverb. So doon sa nag-request ng paano ko sineset yung aking Alice's microverb, sana nakuha mo. Ikaw na lang pumili ng mga effects. Pwede nyo testingin yung ibang effects nito, pero ginagamit ko nga ito. Itong 9. Ano? Tapos ito nga pala, yung settings ko ng exciter. Ayan, medyo mahilig ako sa mataas na frequency. So ang base niyan, kaya naka 12 o'clock lang, ang nagdadala naman yung base ng aking system ay dito na. So ang ginamit ko ay hindi yung sub, kundi hanggang low na lang muna. Pero pagka nasa labas kami, ginagamit ko to eh. So testingin natin, mga boss. So play lang tayo ngayon dito ng music. May nakaload na tayo. So hindi pa tutunog dahil hindi nakaangat ito. Ay, ito pala. Control ito dito sa 7/8 and at the same time control din doon sa USB. Kaya walang laman yan. So mapapansin nyo pag habang tinataas ko yung camera, mas more on high frequency. Kasi nga yung nasa taas natin speaker na yan, high frequency ang dala. Then yung mid at saka yung bass natin ang nandito sa baba. So ilalapit ko siya sa kisame namin, sana marinig yung rattle. Regarding video, okay naman mga boss. So, syempre may standard tayo na player. Yung dati kong K-Box 2 at saka yung bagong acquire ng channel. Pero ngayon, mas malimit kong ginagamit ay yung TV. So, sa YouTube, pili lang ako ng karaoke. At yan, karaoke time na. Pero syempre, kaya meron ako nitong players din. Just in case na ilalabas o sa labas gagamitin, hindi ko naman kakalasin yung TV ko para ilabas doon. Or sa ibang area gagamitin. Just in case, meron tayong player na magagamit, dalawa pa nga yan. So sa nag-request tungkol sa Alice's, sana may nakuha ka doon. Pinakita ko lang yung settings ko, kung paano ang ginagamit ko, kung alin doon ang ginagamit ko at kung paano ko sineset. So, malapit na talaga ang Pasko. 5 days na lang. Advance Merry Christmas sa lahat. Abangan nyo ulit ang mga susunod pa nating video bago matapos ang taon. Yeah, yeah.